Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa. Kalahati sa bawat sinurvey na Pilipino, sinabing mas bumuti na ang antas ng kanilang pamumuhay kaysa noong bago ang pandemya. Crime rate ngayong months, bumaba ayon sa Philippine National Police. Marcos administration nasa tamang direksyon pagdating sa energy policy. National Food Authority magbebenta ng murang bigas. National budget, pirma na lang ng Pangulo ang kailangan. Aerial inspection, isinagawa sa mga lugar na naapektuhan ng pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon. Mas pinalakas na kampanya laban sa Pogo, iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At silipin natin ang lagay ng trapiko ngayong tinatawag na Christmas rush. Una sa ating mga balita, halos kalahati o isa sa 2 Pinoy ang mas maganda na ang buhay kumpara nung bago magpandemya. Sa Cost of Living Monitor ng ITSOS, isang international market research company, lumabas na 17% ng respondents ang nagsabing mas gumanda ang buhay nila kumpara nung bago magpandemya. Mahigit sa 30% ang bahagyang mas gumanda habang may 25% ang nagsabing walang nagbago sa lagay ng kanilang buhay. May 10% rin ang nagsabing bahagyang humirap ang kanilang buhay habang 7% naman ang mas humirap pa ang buhay kumpara nung bago magpandemya. Ang pag-aaral ay isinagawa sa 32 bansa kung saan nasa 500 sa mahigit 20,000 respondents ang mula sa Pilipinas. Nagpasa ng resolusyon ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRMO para irekomenda ang state of calamity sa Negros Occidental dahil sa pagputok ng Bulkang Kanlaon. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo. Inaprubahan na ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ang resolusyon para irekomenda ang state of calamity sa probinsya ng Negros Occidental dahil sa pagputok ng Bulkang Kanlaon. Inaprubahan ang resolusyon sa isinagawang PDRRMC meeting sa pangunguna ni Negros Occidental Governor Eugenio Lacson. Ayon kay Office of Civil Defense Western Visayas Director Raul Fernandez, napagkasunduan ng member agencies na aprubahan ang resolusyon para may magamit na karagdagang pundo para tulungan ang mga apektadong residente sa probinsya. Inaasahang tatagal pa ng mahigit kumulang 3 linggo ang libo-libong residente sa evacuation center sa probinsya ng Negros Occidental dahil sa banta ng pagputok ng bulkan. Sa pagrekomenda ng PDRRMC, nakatagda ang special session ng Sangguniang Panlalawigan bukas para aprobahan ang deklarasyon. Sa pagtutok sa response operations, nagsagawa rin ng aerial survey ang Task Force Kanlaon para tingnan ang kondisyon ng bulkan 3 araw makalipas ang pagputok nito. Mula sa PBS Radio Pilipinas Iloilo, Paul Tarosa para sa Balitang Pambansa. Iniulat ng Philippine National Police na bumaba ang krimen sa unang bahagi ng months ngayong taon. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, bumaba ng 16.02% ang krimen mula September 1 hanggang December 2 ngayong taon, kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Gayunman, tumaas naman ang krimen kaugnay ng cybercrime, kabilang ang scam sa travel at accommodation, online buying and selling, at iligal na pag-access sa mga digital account. Paalala rin ni Fajardo sa publiko na mag-ingat sa online transactions dahil sa dumaraming scam sa panahon ng masiglang ekonomiya ngayong holiday season. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga law enforcement agency at anti-corruption entity sa bansa na pagtigtingin pa ang kanilang operasyon laban sa iligal na pogo. Ayon sa punong ehekutibo, dapat magsagawa ng mas maliliit pero mas maraming operasyon laban sa illegal pogo na nag-ooperate na rin sa kabila ng total ban.
Dagdag pa ng Pangulo, iniutos din niya sa mga local chief executive na makipag-ugnayan sa Department of Interior and Local Government o DILG sa pagtugi sa mga pogo sa kani-kanilang jurisdiksyon. Tumataas ang bilang ng mga Pinoy na nagpapa-rescue sa Cambodia kasunod ng pagsasara ng mga pogo sa Pilipinas. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bea Gaza de Guzman ng Radyo Pilipinas. With the closure of yung ating pogos sa Pilipinas, na we have observed po an increase in cases of Filipinos seeking rescue from scamming facilities dito po sa Cambodia. Ito ang iniulat ni Philippine Ambassador to Cambodia, Fleridaan Camille Mayo sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service. Sa tala ng embahada batay sa Assistance to Nationals o ATN cases na hawak nito, 75% ang nauugnay sa human trafficking o sangkot sa online scamming jobs. Kadalasang biktima sila ng illegal recruitment para sa online customer support agents na kalaunay napupuwersang magtrabaho para sa online scamming. Nahihikayat ang mga ito sa mataas na pasahod at libreng board at lodging. Kabuuang 300 na mga Pinoy sa Cambodia na biktima ng human trafficking ang na-rescue at napauwi na sa Pilipinas simula noong 2021. Since 2021, mga 300 na po ang naiuwi natin at na-rescue and then naiuwi from yung mga trafficking situations. Aktibo rin ang Filipino community sa pakikipag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas upang i-turn over ang mga concern na inilalapit sa kanila ng mga Pilipinong nangangailangan ng tulong sa Cambodia. Blessing po ito sa ating community dito. Kasi po kapag mayroong ganitong problema, napakadali pong lapitan ng ating embassy. Isang message lang o isang tawag lang. Talagang tumutugon sila kaya wala pa tayong nagiging problema. Patuloy ang pamahalaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng embahada at konsulada, maging ng Department of Migrant Workers o DMW at Department of Foreign Affairs o DFA sa paghahatid ng tulong para sa mga Pilipino saan man sila panig ng mundo. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Bea Gaza de Guzman para sa Balitang Pambansa. Pumangalawa ang Pilipinas sa pinakamagandang merkado para sa renewable energy sa buong mundo. Ayon kay Energy Undersecretary Rowena Guevara, galing sa pang-10 pwesto ang Pilipinas hanggang sa unti-unti itong umangat. Ibig sabihin, tama ang direksyon at ang mga insentibo na ibinibigay ng pamahalaan sa renewable energy developers para dito sa Pilipinas mamuhunan. Sinabi ni Guevara na dahil dito, posibleng mabilis na maabot ng Pilipinas ang target na 35% na renewable energy sa generation mix pagdating ng 2030. At dahil indigenous ang renewable energy, hindi ito apektado ng mga kaguguluhan sa ibang mga bansa, kaya't mas magiging matatag ang supply ng kuryente. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng mapayapang eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa susunod na taon. Ayon kay Pangulong Marcos, susi ang election process sa pagiging mapayapa ng Mindanao. Tinukoy din ng Pangulo ang pagkakaroon ng non-escalatory approach sa West Philippine Sea kasunod ng kanyang pagtutol na mag-deploy ang Pilipinas ng Navy warships sa West Philippine Sea sa kabila ng pangharas ng China. Mariing nanindigan ang Philippine National Police na walang nangyaring loyalty check kasabay ng ginawang pakikipag-usap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga local chief executive at official ng PNP. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, regular na isinasagawa ang National Peace and Order Council meeting kasama ang mga security forces at ilang chief executives. Kasama aniya sa iniulat ng PNP at AFP sa Pangulo ay ang mababang krimen sa bansa. Napag-usapan din ang sitwasyon sa West Philippine Sea, maging ang ginagawang paghahanda sa nalalapit na halalan at kampanya laban sa illegal na droga at ang paglaban sa local terrorist. Patuloy na bumababa ang kaso ng influenza-like illnesses sa bansa ayon sa Department of Health.
7,571 nang ang kaso ng ILI ang naitala mula November 3 hanggang 16. Mas mababa sa 7,971 noong October 20 hanggang November 2 at bumaba pa sa 3,710 mula November 17 hanggang 30. Gayunman, nagbabala ang DOH na pwede pang magbago ang datos dahil sa naantalang ulat. Hanggang November 30, umabot sa 165,992 ang kaso ngayong taon, mas mababa ng 17% kumpara noong 2023. Sa kabila nito, tumaas ang kaso sa CAR, Bicol, Visayas, Zamboanga, Northern Mindanao at BARM. Hinikayat din DOH ang publiko na maghugas ng kamay at magsuot ng face mask kung may ubo o sipon para magpatuloy ang pagbaba ng mga kaso. Dalawa pang volcanic earthquakes ang naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa Bulkang Canlaon sa nakalipas na isang araw. Umabot sa 7,019 tons per day ang ibinugang sulfur dioxide ng bulkan, habang may naitala ring 3 ashing event na aabot sa 100 metro ang taas. Pinangangambahan ng PHIVOLCS na posibleng magkaroon ng magmatic eruption sa Canlaon. Nananatili pa rin ang Bulkang Canlaon sa Alert Level 3. Matic eruption? Yes po, yun din po yung kinatatakutan natin na sana na hindi naman mangyari. Huwag po sanang magkaroon ng magmatic eruption. And ang kaya tayo nagtaas ng alert level 3, ibig sabihin ng alert level 3 is may pwedeng magkaroon ng hazardous eruption in the following weeks. So sana hindi naman po ito magtuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang pagbabantay ng Department of Social Welfare and Development sa mga inilikas dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Canlaon para matiyak na hindi sila mapapabayaan sa Pasko. Ang detalye sa balitang pambansa ni Gav Villegas ng PTV Manila. 2 linggo na lang, Pasko na. Kaya naman tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na magiging masaya ang Pasko ng mga nasa evacuation centers na apektado ng pagsabog ng Bulkang Canlaon. Patuloy pa rin naman nating susuportahan yung ating mga kababayan as part of the augmentation ang support sa ating mga local government units. Siyempre, lalo na ngayong panahon ng Kapaskuhan, ayaw naman natin na medyo malungkot na ngayong kanilang na-experience because of the eruption na display sila. So, this time of the year naman, bigyan natin sila ng saya kahit paano madami lang yung spirit of Christmas. Sa tala ng DSWD, nasa 26 na evacuation centers na sa Region 6 at Region 7 at mahigit 4,600 na mga pamilya naman ang nananatili rito. Dahil dito, nagpapatuloy ang paghahatid ng tulong ng ahensya sa mga biktima ng pagsabog. Katunayan, ngayong umaga, nasa 81,500 na family food packs at mahigit 16,100 na non-food items ang naipamahagi sa lalawigan ng Negros Occidental at Negros Oriental. Bukod dito, tinutugunan din ng ahensya ang malinis na tubig na maiinom habang ang face mask naman ay sagot na ng Department of Health. Meron tayong mga water filtration kits na dinistribute din sa mga local government units na magagamit sa mga evacuation centers. Yung dun sa face mask, ipino-provide naman po ito ng Department of Health. Samantala, nakikipag-ugnayan na rin sa DSWD ang Juvenile Justice and Welfare Council para matiyak na hindi mapapabayaan at matutugunan pa rin ang pangangailangan ng mga Children in Conflict with the Law o CICL o yung mga kabataan na may pananagutan sa batas. Nagbibigay din po kami ng technical assistance through our regional JJ committee para matulungan din yung pag-handle sa kanila ng mga duty bearers doon. Like for instance, kung kailangan ng social workers. Tiniyak din ng DSWD na may magbabantay sa mga kabataan na nasa evacuation centers para hindi maabuso at mapangalagaan ang kanilang mga karapatan. Mula sa People's Television Network, Gab Villegas para sa Balitang Pambansa. Inaasahan na tataas pa ang bilang ng mga kababayan nating lilikas dahil sa pagputok ng Bulkang Canlaon sa Negros Island. Ayon sa Office of Civil Defense, nasa mahigit 30,000 na individual na ang nasa evacuation centers sa loob lang ng 2 araw. Pagtitiyak ni Office of Civil Defense Assistant Secretary Rafi Alejandro, puspusan ang kanilang paghahanda sakaling lumala pa ang sitwasyon at itaas ang alert level ng Bulkang Canlaon. Sa kanilang datos, nasa 84,000 dapat ang mailikas na nasa 15 barangay malapit sa bulkan.
pero sa ngayon ay nasa 46% pa lang ang kanilang naliligas. Ayon kay Alejandro, hindi naman aniya lahat ay pumupunta sa evacuation centers. Ang iba ay lumilikas sa kanilang mga kaanak. Patuloy din aniya ang koordinasyon ng OCD sa PNP para sa paghihigpit ng seguridad sa pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Kanlaon, katulad ng pagdaragdag ng tauhan ng PNP at paglalagay ng checkpoints. Target naman ng Task Force Kanlaon na makumpleto ang evacuation sa loob ng 1 linggo. But rest assured po, yung national government ay nandyan para tumulong at mag-augment po. Yan na rin ay utos ng ating Pangulo, Pangulong Marcos, na siguraduhin na lahat po ng tulong na kailangan ng mga bayan doon ay maibigay natin. Inaasahang mas titindi pa ang traffic sa EDSA ngayong Kapaskuhan. Humingi tayo ng update kung kamusta ang daloy ng trapiko kay Benji Durango ng PTV Manila. Benji? Sheila, simoy Pasko na raw, pero kung ganitong klaseng traffic ang sasagupain mo araw-araw, hindi aginaldo kundi mahabang pasensya ang kailangan mong dalhin araw-araw. Itong mga sasakyan na makikita nyo ngayon sa aking likuran, yan yung mga sasakyan na patungo ng monumento sa Caloocan. Nandito ako ngayon, Sheila, sa northbound lane ng North EDSA. Mabagal ang takbo ng mga sasakyan. Nagsimula ito bandang alas 5 ng hapon kanina at nagpapatuloy hanggang sa mga sumandaling ito. Mas matinding traffic pa, Sheila, ang naghihintay sa mga taga-NCR habang papalapit ang Kapaskuhan. Sinabi ng MMDA na bagamat resulta na ng peak ng holiday season, ang dami ng mga sasakyang nagdaraan sa mga kakalsadahan ng Metro Manila, madaragdagan pa ito ng hanggang 10 hanggang 15% sa mga susunod na araw. Dito na lamang sa EDSA, nasa 470,000 na mga sasakyan ang nagdaraan dito araw-araw sa panahong ito. Halos doble sa vehicle capacity ng EDSA na nasa 288,000 lamang kada araw. May mga dahilan kung bakit ito nangyayari. Una, simula na ng sem break ng mga estudyante at karaniwang dumarami ang mga sasakyan kapag bakasyon ng mga bata. Pangalawa, mas dumarami rin ang mga bagong sasakyang gumagamit ng kalsada tulad na lamang ng motorsiklo na kumakatawan sa 38% ng bilang ng mga sasakyan sa kalsada. Pangatlo, ang pagbibigay pahintulot sa mga provincial buses na dumaan ng EDSA mula December 20 hanggang January 2. Ito ay para mapabilis ang biyahe ng mga mananakay na luluwas at babalik ng Kamaynilaan. Nasa 2,100 na provincial buses ang inaasahang babaybay sa EDSA. Ayaw naman ng MMDA na maulit pa ang Carmageddon sa mga pangunahing kalsada na nangyari noon. Kaya ilang solusyon ang kanilang inilatag. Ang late closing ng mga malls at na hanggang 2 a.m., carpooling para mabawasan ang sasakyan sa daan at paggamit ng public transport tulad ng carousel, MRT at LRT na karaniwang hindi nakakaranas ng traffic at pagmamando ng MMDA personnel hanggang alas 12 ng hating gabi. Samantala, Sheila, kung tatanungin mo naman kung gaano kabagal itong mga sasakyan na itong average speed sa ngayon ng mga sasakyan kapag bumabaybay ka ng EDSA nasa 18 kilometers per hour. Mas mababa ito kumpara sa average speed noong mga nakaraang panahon na 21 kilometers per hour. Pero sabi ng MMDA, bababa pa rin daw yan hanggang sa 15 kilometers per hour habang papalapit ang Kapaskuhan. Merry Christmas pa rin, Sheila. Merry Christmas at maraming salamat, Benji Durango. Susunod sa balitang pambansa, magandang supply ng bigas ngayong holiday season, tiniyak ng NFA. At DOTR, LRTA at MR3 na mahagi ng tulong sa mga sinalanta ng magkasunod na bagyo sa Agoncillo, Batangas. Lahat ng yan sa pagbabalik ng balitang pambansa. Ako po ay si Jeneline Esbidare, isang agrarian reform beneficiary at residente sa Sitio Lunoy, Barangay Kabunga, Pasay City. Musmus pa lamang si Jeneline, mulat na ito na tanging pagsasaka ang ikinabubuhay ng kanyang ama at ina. Ito rin ang nagudyok sa kanya na magsipag at maging determinado sa buhay. Labis ang kanyang saya nang siya rin ay kininala bilang benepisyaryo ng DAR
kung saan binigyan siya ng pagkakataong magbigay ng mensahe sa harap ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mahal Pangulo ng PBM at saka sa ating DAR Secretary na si Secretary Estrella, salamat po sa pag-grant ninyo sa amin ng lupa na sinasaka namin ngayon at saka yung pinapasalamatan naming lahat na magsasaka ay yung wala na kaming babayaran sa aming lupang sinasaka. Patuloy rin na binibigyan ng samot-saring serbisyo ang mga ito upang makatulong na mas mapaunlad ang kanilang pang-ekonomiyang pamumuhay. Nakapagtala ang DAR po Iloilo ng 1,005 na mga titulong na ipamahagi kung saan 681 na mga ARVs ang nakabenepisyo mula sa 2,789 na mga titulo na naipamahagi sa buong rehiyon ng Western Visayas. Ang may init at maaaksyong balita sa mundo ng sports. Mapapanood na araw-araw kasama ang ating teammates. PTV Sports, para sa atletang Pilipino, para sa bagong Pilipinas. Sa PTV. Ang kabastusan at karahasan ay walang puwang sa isang makataong lipunan. Kapag nakaranas ng pang-aabuso, dumulog agad sa VAU desk ng inyong barangay, opisina o pinakamalapit na istasyon ng pulis para kayo ay mabigyan ng proteksyon. Alamin ang inyong mga karapatan. Sama-sama tayong magpalaganap ng isang VAU-free na Pilipinas. Nasa kamay na ngayon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaprubahan ng 2 kapulungan ng Kongreso na panukalang 2025 National Budget. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Niratipikahan na ng 2 kapulungan ng Kongreso ang panukalang 2025 National Budget. Kaya ibig sabihin, nasa kamay na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang susunod na magiging pasya hinggil dito. Inaasahan namang lalagdaan ito ng Presidente bago magpasko. Pero sa pagtatapos ng BICAM report, kinumpirma ng ilang mambabatas na mananatili sa 733 million pesos ang budget para sa Office of the Vice President. Lahat naman tayo, meron tayong wish list na gusto nating mapagbigyan. Pero sa huli, mananaig din yung mayorya. Inexplika ko naman sa kanila na meron namang pagkakataon yung Office of the Vice President na tumulong pa rin. Meron silang social services allotment na 600 million. Sa budget naman ng AKAP, nanaig ang mga kongresista na mapanatili ang pondo para rito. Pero sabi ni Senator Grace Poe, may bawas na. At ngayon, pati mga senador... Dati ito ay sa House initiative lamang. Pero bilang co-equal body at para naman may transparency, ang Senate ay meron ding pagkakataon na makatulong sa pamamagitan ng AKAP. Initial amount na hinihingi ng House na 39 billion, if I'm not mistaken, medyo napababa natin sa about 26 billion or 20 plus billion. At the end of the day, it's the executive budget to, hindi naman legislative budget to. We can only do so much in terms of referrals, but it's the execution of the executive side will matter. Iba-iba naman ang pulso ng mga mambabatas pagdating sa budget ng PhilHealth. Sabi ni Poe, mayroon pang reserve funds ang ahensya. Sa ngayon, ang PhilHealth ay hindi nabigyan ng budget sapagkat kailangan nilang gamitin muna yung kanilang reserve fund. Yun nga lang, yung legality ang baka ma-question kasi nga nasa batas yan. Pagtitiyak naman ang liderato ng 2 kapulungan ng Kongreso. Sisiguruhin natin na ito ay magagamit ng wasto at may direksyon para sa pinabang din ng taong bayan. Hindi po dahil sip ang Kongreso, hindi dahil sumusunod lamang, sunod-sunuran lamang ang Senado at Kongreso sa kagustuhan ng Pangulo. Mula sa PTV, Daniel Manalastas, Balitang Pambansa.
Sa puntong ito, kumuha naman tayo ng update sa Canlaon mula kay Engineer Bernard Susbilia ng PIA Western Negros Occidental Info Center. Sir Bernard? PHIVOLCS nagsagawa ng aerial survey ng Bulkang Canlaon. Mga lokal na pamahalaan inabisuhang paghandaan ang pagpapalawig ng danger zone sa 10 kilometro sa oras na itaas ang Alert Level 4. Lulan ng Philippine Air Force Black Hawk, nagsagawa ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ng aerial survey ng Bulkang Canlaon kaninang umaga, ika-12 ng Disyembre. Ito ay para malapitang matingnan ng mga talubhasa ang kalagayan ng bulkan matapos ang pagputok nito noong Lunes, ika-9 ng Disyembre. Pinangunahan mismo ni PHIVOLCS Director Teresito Balcolpol at Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief Maria Antonina Bornas ang aerial survey, kasama ang kanilang team ng documenters at geologists. Ayon sa mga eksperto, ang mga larawan at video na kanilang nakuha ay kanilang gagamitin upang maitala ang epekto ng pagsabog ng bulkan, pati na rin ang Pyroclastic Density Current o PDC deposits na lumipad at dumausdos sa paligid nito. Ang mga PDC ay mainit, mabilis at mapanirang materyales mula sa bulkan kagaya ng volcanic ash, bato, gas at iba pa. Maraming salamat, Engineer Bernard Susbilia. Masagana o maganda ang supply ng bigas ng National Food Authority ngayong holiday season. Iyan ang tiniyak ni National Food Authority Administrator Larry Lacson sa programang Mike Abe Live sa kabila ng magkasunod na bagyong tumama sa bansa nitong mga nakaraang taon. Ayon kay Lacson, maraming stock ng bigas ngayon para sa kabahayan, pribadong institusyon at sa NFA mismo. Sa NFA, ang buffer stock ng bigas ay nasa 5.489 million bags na katumbas na bigas na kayang suplayan ang buong bansa. Target nila ang nasa 300,000 metric tons na buffer stock ng bigas bago matapos ang taon. May mensahe rin ng opisyal sa mga Pilipinong tumatangkilik ng bigas na itinitinda sa mga kadiwa store. Sa mga kababayan po natin, na alam po natin ang mahal-mahal po ng bigas sa merkado ngayon. Ang NFA po ay patuloy na magsusupply sa mga kadiwa stores natin para mabigyan po tayo ng bigas na sa murang halaga at 29 pesos. So makakaasa po kayo na kami po ay walang sawang tutugon sa aming mandato. Inanunsyo ng PhilHealth na isasama na sa kanilang benefit package ang 10 rare diseases, kabilang ang inborn errors of metabolism, para matugunan ang gamutan ng mga pasyente. Pinagtuunan din ng pansin ang newborn screening law na layong maagapang ma-diagnose ang mga sanggol na may rare diseases para sa agarang lunas. Palalawigin naman ng PhilHealth ang filing periods ng claims para sa mga lugar na naapektuhan ng bagyo at nasa state of calamity sa pamamagitan ng kanilang extending policy special privileges. Natalakay rin ang partnership ng PhilHealth sa Tingo Party List at BBP na may proyektong loan window para sa mga local government unit. Akin lang pong pinapaalala yung ating 4M ng PhilHealth na lagi nating pinapaalala sa lahat. Una po is magpa-register sa PhilHealth. Pangalawa is mag-update ng information. Pangatlo is magbayad ng premium contribution. At pang-apat, mag-avail po ng benefit packages ng PhilHealth. Inilunsad na ng pamahalaan ang ika-4 na Philippine Human Rights Plan na dinisenyo para gabayan at palakasin ang mga pagsisikap sa pagpapaunlad ng karapatang pantao sa iba't ibang sektor. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Kasabay ng pagdiriwang ng Human Rights Day, opisyal na inilunsad ng pamahalaan ang ika-4 na Philippine Human Rights Plan o PHRP4. Isa itong mahalagang hakbang sa patuloy na pangako ng bansa na itaguyod at protektahan ng karapatang pantao ng lahat ng Pilipino. Ang PHRP4 ay ang pinakabagong bersyon ng National Human Rights Action Plan ng bansa na dinisenyo upang gabayan at palakasin ang mga pagsisikap sa pagpapaunlad ng karapatang pantao sa iba't ibang sektor. Ang bagong planong ito ay isa sa 3 pangako na ginawa ng pamahalaan. Naging matagumpay ang pagbuo ng PHRP4 dahil sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang matiyak na alinsunod ito sa 8 kasunduan sa karapatang pantao na dinagdaan ng Pilipinas. The launch of the 4th Philippine Human Rights Plan or PHRP4 is a testament to this truth
a living commitment to choose principles, equity, and action. Binigyan din ni Executive Secretary Bersamin ang kahalagaan ng PHRP4 para sa kapakanan ng mga Pilipino. The PHRP4 is crafted to transform our nation's human rights landscape into a beacon of inclusive growth and social justice, dedicated to improving the quality of life for all Filipinos. Pinasalamatan din ng Executive Secretary Bersamin ang suporta ng diplomatic community sa PHRP4. Mula sa PTV, Bernard Ferrer para sa Balitang Pambansa. Nagsama-sama ang Department of Transportation Railway Sector tulad ng Light Rail Transit Authority o LRTA at Metro Rail Transit 3 o MRT3 upang magbigay ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng magkakasunod na bagyo sa Agoncillo, Batangas. Ito ay kasunod ng panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa pakikiisa ng mga ahensya sa pagtulong sa mga naapektuhan ng sunod-sunod na kalamidad. Ang kanilang mga ipinamahagi ay food packs, damit, sapatos, laruan at iba pa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kaming muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Philippine Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.